Mabuhay. Ang topic natin ngayon sa PowerPoint pa rin ito, PowerPoint 2010. Ang i-discuss ko sa inyo ngayon or ang ibabahagi ko yung dalawang part, no, yung picture style kasi yung previous video tutorial na nagawa ko, hindi ko na isama yung picture style. So, kung mapapansin nyo, may dalawa akong picture dito. Tapos, subukan ko rin kung mahabol ko yung pagtanggal ng background o pagpalit ng background ng picture. Okay, katulad ng nabanggit ko kanina, mag-apply tayo ngayon ng picture style. Okay. So, ngayon, unahin natin to. Pag nag-click tayo ng pictures, katulad ng lagi ko sinasabi sa ibang pang nakaraang previous video tutorial na ilabas ko, pag nag-click tayo ng picture, nakikita natin automatic lumalabas yung format. Okay? So, pag nag-click outside tayo, nawawala, click picture dito. So, click natin yung picture. So, ito yung mga picture style na gagamitin natin. Okay? So, we have choices. Pag nag-click tayo dito sa drop down, so we have more choices. Okay? So, pwede tayo mamili kung ano yung picture style na gusto natin gawin. Okay? So, I think this one. Gusto ko ito isa. So, click lang natin siya. Okay? Tapos, enhance natin yung kulay. Gawin natin sharp para buhay na buhay yung picture. Yung mga prutas. Okay? We can also change the color kung gusto natin palitan yung color background niya. Or yung kanyang border color. Okay? Yung kulay ng border niya. See? Pag dinaan ko rin sa mga picture, pwede akong pumili kung ano yung gusto kong kulay. Okay? Kung ano yung sa tingin kong appropriate. Pero definitely kasi, since para siyang picture frame, so ang applicable talaga is light gray, white. Yan ang mga applicable na kulay. Unless na gusto nyo maging creative, so it's up to you. Okay? So, click ko to. Okay. So, yun yung picture. Okay. So, pwede tayo mamili picture style. Ito naman isa, pwede natin siyang lagyan ng magandang frame, no? Kaso hindi siya pantay. Dali, crop ko lang to. Crop natin siya para mag-balance siya. Okay. So, pili tayo ng magandang picture frame na babagay sa kanya para magkaroon siya ng picture style. Ito, bagay din sa kanya. Okay. Pili pa tayo. Ito, pwede rin to, pwede rin to. So, nasa sa inyo na kung ano yung sa tingin ng makakabuti, makaganda sa picture nyo. Okay, so, let's try this one. Rotated white. Ganun din, pwede rin natin palitan yung border niyan. Na kulay ng border. So, nasa inyo pa rin kung ano gusto yung kulay ng border niya. No? So, choose ko itong dark. Pwede pa rin natin i-enhance yung picture natin. Gawin natin siyang sharp. Punta tayo sa artistic. No? Gawin natin siyang para maiba naman. Okay? So, ito pwede rin. Ang maapektuhan lang yung pinaka-picture, hindi yung pinaka-frame. No? So, gawin natin siyang paint. Ito parang paintbrush. Okay, click natin. Okay? So, yun lang yung paggamit ng picture style. So, pag gumagamit tayo ng mga picture, lagi natin tatandaan, lalabas ang format. And it's up to us or it's up to you kung paano mo siya i-enhance. So, try to play, try to discover para malaman nyo kung ano yung mas maganda para sa picture nyo. Okay? So, pwede na tayo mamili rito. Okay? Next topic natin, which is one of the most exciting, is yung how to change picture background. Paano ba magpalit ng background ng picture? Na usually ginagawa lang natin ito sa mga image manipulation software, katulad ng Photoshop, katulad ng GIMP, yan, di ba? Pero sa PowerPoint 2010, meron na rin kakayahan para magtanggal ng background, picture background. Okay? So, punta tayo sa slide number 10. So, kung makapansin nyo, meron akong dalawang picture dito. Ngayon, itong picture na to, gusto kong tanggalin yung background niya. Okay, itong picture na to, gusto kong tanggalin yung background. At gusto ko siya ilagay dito. Gusto ko siya incorporate dito para lumabas na itong bata nasa actual concert niya talaga. So, maganda tignan kasi naghanap ako ng background ng stage na parang may concert tapos batang nagigitara. Okay, so ang tanong, gusto kong tanggalin yung background niya at palitan ko lang nitong background na to. Okay? So, simple lang. Ganito lang gagawin natin. Okay? Click lang natin picture.
Okay, pag kinilig natin yung picture, pag single click, pag ni-click tayo, lalabas itong remove background. Napapansin nyo to? Okay. Yan yung ating magic, magic tool. Okay, so yan ang remove background natin. Okay, so click lang natin, naka-click tayo sa picture ha. Click natin remove background. Lahat ng nagkulay pink, yan yung mawawala. Okay, yan yung tatanggalin ng PowerPoint. Lahat ng kulay pink. Lahat ng na-retain na kulay, yan yung maiiwan. So kung mapapansin yung kulay pink ito, ibig sabihin mawawala yan. So ang gagawin ko ngayon, gusto ko siyang i-retain. Gusto kong i-retain itong pink. So all I have to do is to click this positive, green positive with pencil. Nakalagay mark areas to keep. So click ko siya. Then kung mapapansin niyo, parang naging pencil na yung cursor ko. I-click ko lang siya, tapos i-drag ko lang kung hanggang saan yung gusto ko. Okay, lumabas na yung natural na gitara niya. No? Tapos itong sapatos niya, click ko rin para mawala yung pink sa dulo. Tsaka sa gilid, and then pati dito. Okay. So, gusto ko rin tanggalin ito para lumabas na silhouette or 3D yung dating. Kasi pag ito, nilipat ko rito at may nakikita itong white na to, parang hindi siya maganda tignan. No? So, ang gagamitin ko naman, mark areas to remove. So, click ko yung mark areas to remove. Magdadrag lang ako na maliit. Hindi ko siya pwede isagad para hindi masama yung mga braso niya at damit niya. Okay. So sa tingin ko, okay na yan. Pag sa palagay mo okay na, wala ka nang nakakaligtaan, click mo lang yung keep changes. Okay, so click natin keep changes. See, nawala na yung background natin, no? So pwede na natin siyang i-click at i-drag dito sa loob. Diba? So as if siya yung nagko-concert, kung nagigitara na siya doon sa loob ng parang mini stage niya. So pwede ko siya ilagay dito sa taas. Para kunyari meron siyang solo, ayusin ko lang siya. Initan ko siya ng konti. Then adjust. See? Diba? Para na siyang nagko-concert sa ibabaw ng stage. Okay? So, pwede natin i-enhance pa yan. Gawin natin siyang sharp. Okay? Pwede nating lagyan ng shadow or rather maglagay tayo ng effects. Pwede rin. 3D shadow natin, pwede natin gamitin itong mga to, no? So, depende kung paano niyo siya paglalaruan. Pwede tayong maglagay ng shadow niya. Okay? So, it's up to you kung paano nyo lalaruin yung glow. Pwede tayong maglagay ng glow. Okay? Para sikat na rockstar yung dating niya. Okay? So, explore lang natin para malaman natin kung ano yung maganda para sa picture na gagawin natin. So, click ko siya. Nalitan ko ng konti ito. Ayan ko siya ng konti. Okay. Then, ang gagawin natin, pagsasamahin natin silang dalawa. So, i-click ko lang siya. Click ko rin ito. Then, right-click and then group. Click. So, magkasama na sila. Okay? So, para ka nang merong mini-concert, so pwede mo na siyang i-save as picture. Save as picture, then JPEG yung gamitin mo para mas buhay yung kulay niya. Kasi ang JPEG ginagamit natin siya sa mga picture. Okay? So, exciting. Mag-explore tayo. Try nyo mag-explore para magamit natin, no? Mapag-aralan nyo mabuti kung ano yung pinakamagandang design na gagawin natin. Okay? So, mag-insert lang kayo ng mga picture kung ano yung mga gusto nyo pag-aralan. Okay? So, for example, save ko siya. Save natin siya para makita niyo yung outcome. Save as picture. Okay, pag sinave natin siya as picture, lalabas to. Type ko yung file name, gamitin ko yung JPEG format, and then click save. Okay, so pag nag-click tayo ng save, nandito na siya sa file, kukunin ko ulit siya, hanapin ko siya. Ayun. Okay, drag ko lang siya rito, click and drag, release, ayun na siya. Okay. So, may isang picture ka na, nakasama yung boy, di ba? So, pwede mo siya paglaruan, mga picture nyo sa pamilya, pwede. Okay, very powerful, isa sa pinaka-powerful na tools. Ngayon, ang isa pang option natin, tanggalin ko lang siya, yan, group ko lang para mapakita ko lang sa inyo. Itong picture ng bata. Okay. Double click ko lang siya para lumabas yung remove. Click ko yung remove. Ngayon, ang isa pang option niya, itong delete mark. Okay, pag halimbawa gusto ko tanggalin itong mga mark yung kung saan ako yan yung mga positive, negative.
Pag gusto ko tanggalin ito, para lumabas ulit yung pink, i-click mo lang to, delete mark, and then click ka dito. Okay, so for example, click, and then yun, bumalik ulit yung pink, diba? Ibig sabihin, transparent na ulit siya, mawawala yung kulay na yan. So pag nag-click ako, pati ito, mawawala ito kasama nito mga background. Okay, so for example, keep changes. So open siya, di ba? Para siyang butas. Pag tinapat mo siya dyan, butas siya. Kitang-kita, no? So hindi maganda. So double click, balik tayo rito. Keep areas to keep tayo. Balik natin siya. Okay. So, click outside. Keep changes lang gagamitin natin, not click outside. Keep changes. Pag kinilik natin siya, ayun na siya bata. Pumalik ko siya. Okay? Ngayon, isa sa ginawa ko na gusto ko ipakita sa inyo, ginamit ko lang dito, let me remind you, ang ginamit ko lang dito, PowerPoint 2010 lang. Ito. This guy is my cousin, si Redford. And this one, obviously, alam natin si Manny Pacquiao. Kung titignan natin mabuti, parang kinakantahan ng pinsan ko si Manny Pacquiao, parang magtropa sila na natatawa pa si Manny Pacquiao sa kanya, di ba? Pero, hindi ako gumamit dito ng Photoshop, hindi ako gumamit ng any image manipulating software. PowerPoint lang ginamit ko rito, ginamit ko lang tong remove background, in-enhance ko lang, naglagay lang ako nito, in-enhance ko yung kulay. Ito ang kinalabasan. So, pag pinapakita ko ito sa iba, akala nyo lang ginamit ko rito Photoshop. Pero ang ginamit ko lang rito ay PowerPoint 2010. Okay? So, that's all for now. I hope sana meron tayong natutunan at sana na-excite kayo rito sa nakaramdam kayo ng excitement dito sa ginawa nating background, remove background sa picture. Kung meron kayong ibang tanong o may gusto pa kayong malaman tungkol dito sa topic na ito, contact us by visiting our website. Ang website namin, www.techeasysky.weebly.com. Ulitin ko, www.techeasysky.weebly.com. At mag-leave kayo ng message nyo doon, i-leave nyo yung contact information nyo such as your email ad, and then ilagay nyo lang doon kung ano yung gusto nyo matutunan, kung ano pa yung gusto nyo malaman. Okay? So maraming salamat sa pakikinig, and see you on my next video.